Okay. Magre-react tayo dito sa interview ni Senate President Soto, okay? Kasi po, inexplain niya dito na kasi hindi niya matanggap-tanggap eh. Hindi niya matanggap na yun talaga ang ruling ng Supreme Court. Okay? Binasura ang impeachment complaint. Ngayon, dahil hindi niya matanggap-tanggap, gusto niya nang baguhin ang konstitusyon. Marami ang mga nagre-react dito na sabi, tingnan nyo yung isang comedian na gustong maging Supreme Court. Nakakatawa ka. Ito i-play natin itong video at magre-react tayo word by word sa kanyang mga sasabihin. Okay? Play. What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Okay. Pag-usapan lang yung issue ng, pag-usapan namin yan. Kasi, Ngayon, pag-uusapan nyo. Kasi hindi nyo matanggap na binasura ng Supreme Court. Pag-usapan nyo. Why won't you respect the decision of the Supreme Court? Ha? Ginawa pa natin yung judicial system ng bansa natin para hindi natin respetuhin. Buti pa yung kasama mo na si Ping Lacson. Nagpalabas na naman ng official statement si Lacson na sabi niya, respetuhin natin kung ano ang desisyon ng Supreme Court. Bakit ikaw hindi mo matanggap-tanggap? Tapos ngayon, babaguhin mo ang konstitusyon natin sa Pilipinas? Tama ba yun? Sino ka para baguhin mo? Alam mo, Soto, nakakatawa ka. Pinagtawanan ka ngayon ng sambayan ng Pilipino sa totoo lang. Okay? Go back to Itbulaga. Pag noon time show doon, kasi saksakan ka ng kabubuhan mo. ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Gusto niya palitan ng konstitusyon. Kasi wala raw siyang nakikitang, sabi niya, ang outright solution raw ay palitan dahil hindi mo matanggap ang desisyon ng Supreme Court. Ganon ang gagawin mo? Talaga, Soto? Tapos kayong mga senador, ito yung Senate President ninyo? Pinalitan nyo si Chis Escudero dito? Grabe naman kayo. Alam nyo, sa totoo lang na sobrang nakakahiya itong administrasyong Marcos na ito. Sobrang nakakahiya po ang Pilipinas. Meron tayong Senate President na ganito. Hindi marunong rumispeto sa ating judicial system. 'Di ba? Nakakatawa ka, Soto. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para, or maghihintay tayo, decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala. Sampal ito sa mga Supreme Court Justices natin. Sinabi niya, kailangan pa raw natin maghintay ng mga dekada-dekada para mag-retire ito lahat, para mabago ang sistema natin. Grabe, Soto. Parang sinabi na rin niya na mas matalino pa siya dito sa mga Supreme Court Justices na ito. Oh, ano kaya ang reaksyon ng mga Supreme Court Justices dito sa sasabihin niya? Hindi ka lawyer, Soto. Huwag kang magmamagaling. Grabe. Ano bang nakain itong taong ito? Pinayuhan ka ba ng mga staff mo? Siguro naman, meron kang mga staff dyan na lawyer rin. Napayuhan ka ba? O talagang mataas lang talaga yung pride mo na sasabihin mo ganyan? 'Di ba? Halatang halata ka na, Soto. Natuta ka talaga ng BBM. Hindi ka ba marunong umintindi sa technicalities? Bakit nila binasura ang impeachment complaint? Dahil hindi ba natupad ang gusto mo? Mag-iyak ka dyan? At gusto mong
gawa ng paraan para mabago ang konstitusyon natin? Makipag-usap ka dito sa House of Representatives? Anong gagawin ninyo? Kontrahin nyo itong Supreme Court? Hindi ako lawyer ha, pero hindi ako magmamagaling dito. Hindi ko alam kung pwede ba itong gagawin niya. Pero parang wala sa hulog eh. Di ba? Walang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito. Around ni isang Supreme Court justices, no? Ni isa, wala rong matino na ano, baka ano, Tito Soto ha, ikaw, hindi ka ba nagtaka bakit nag-unanimous decision? Unanimous decision kasi po, baka there is really something wrong with the impeachment complaint. Alam ko, Soto, hindi mo maintindihan ito eh. Hanggat hindi ka magiging lawyer, hindi mo maintindihan. Tanungin mo yung mga lawyer na nakapalibot sa'yo. Ang kapal ng mukha nitong taong ito. Ako bumoto, explanation, wala man lang eh. So nakakapagtaka eh, baka nga it will take years, mga retirement bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon natin. Eh kung hindi nila ako ayoko ng CONCON, ayoko ng Constituent Assembly, pero pag gaganyan ang usapan, payag na ako. Hindi lang yun. Baka madamay na yung economy. Lang ang basihan niya. Kasi nagdesisyon raw ang Supreme Court at tapos unanimous, ipapayag na lang siya na yung sabi niya, gusto niyang tsa-tsa, payag na lang siya. Yun ang basihan mo? Wala ka man lang legal basis sa mga desisyon mo, Soto? Tanga ka talaga, Soto, no? Kasalanan rin naman natin taong bayan, bakit binoto nyo ito? Ako, hindi man ako bumoto dyan. Alam mo, sa totoo lang, mas bobo ka pa kay Pacquiao. Kung ganyan po ang mo. Grabe. Sa totoo lang, mas logical pa na pagka senador itong si Robin Padilla sa'yo. Si Robin, matalino eh. 'Di ba? Matalino si Robin. Pero itong mga dilawan na ito, binatikos nila si Robin na bakit raw na senador, na artista, ganyan, action star. Ito yung yung dinescribe nyo kay Robin Padilla, hindi yung deserve ni Robin. Ang description ng mga dilawan kay Robin Padilla, ito yun, si Soto. Ito yung nagpapatunay ng mga description ng dilawan. Artista na walang alam na pumasok sa politika. Pagka ganyan. At saka siguro merong isang provision sa Constitution na nagbibigay ng power sa Supreme Court na i-review lahat eh. I will not push, I will support. Sapagkat kung ang Supreme Court pwedeng galawin ng Constitution, dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. Di ba? Yun ang punto ko. Di ba? So, kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo? What is your opinion sa mga sinasabi niya? Nag-iisip ba siya? O talagang nahawa lang siya sa kanyang amo? Ito, baka this is the proper time para tanungin ka namin, T. Soto, magkano ba? Kasi I don't think na ganyan po ang pag-iisip mo. No? So, hindi ko i-assume na bobo ka. Okay? Kasi matagal ka na dyan sa Senado eh. Hindi ko i-assume na ikaw wala kang alam. So, i-assume na lang namin, baka magkano. Kaya ganyan po ang mga desisyon ninyo. Okay? Kung ayaw mong tanggapin ang sinabi ng taong bayan na bobo ka, ito na lang yung tanong, magkano ba na ganyan po ang desisyon mo? Di ba? Hindi po pwede
na ikaw Senate President ka at hindi ka marunong tumingin sa technicalities bakit nag-unanimous ang Supreme Court. Okay? So kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, ilatag nyo ang inyong opinion. Bakit mali si Soto? At sa ilatag nyo rin kung bakit tama si Soto kung sa tingin ninyo, kung meron mang mga dilawan ditong nanonood. Okay? So, babasahin natin yan sa comment section. Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan at marami pong makaparticipate sa ating video. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe nyo na, okay? Libre lang naman ang subscription, walang bayad yan. Pindutin nyo lang yung subscribe button dyan, okay? Para updated kayo sa mga trending na balita na kagaya nito. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.